Isang magandang araw mga ka-DIY. Itong next video ay para sa mga music lover, mahilig sa mini sound system setup, mahilig mag-DIY ng mga speakers. So i-feature natin ngayon itong acrylic speaker box na ito. Itong speaker box na ito ay nakadesign para sa mga D4 na speakers na pwedeng-pwede siyang gamitin as pang mid-high speakers na pang bahay lang yung forte or yung setup niya, no? So dito, sakto ang mga D4 na speakers kagaya nitong na setup natin dito at yung butas naman dito sa taas na naka-assign para sa tweeter. So yung mga ganitong klaseng tweeter ang sakto para sa kanya. So itong acrylic speaker box na to is meron siyang malaking advantage usually pagdating sa plywood nang dahil nga dun sa kanyang mismong characteristic. So nang dahil siya ay plastic, so kahit siya mabasa ng tubig, hindi siya basta-basta tutuklap kagaya ng plywood or di kaya ay yung mga MDF na mga speaker box. Itong klase ng speaker box na to is pwede mo pa rin ma-customize nang dahil sa plastic, pwede mong malakihan yung butas, pwede ka pa rin mag-add ng ibang design dito sa harap. Ganon din dito sa kanyang back panel na meron itong removable plate na pwede mong i-customize kung anong klaseng socket ang ilalagay mo dito. So kagaya ng una kong design, so, ang ginamit kong socket sa kanya, ayan. So, para mas maliit lang. At isang salpakan lang or isang saksakan lang, mabilis ko siyang mai-set up. Para sa mga ka-DIY na gustong mag-avail nitong ganitong klaseng speaker box, nasa description ng video na to yung link kung saan ko siya binili. Para sa mga magre-request ng sound check nitong ganitong klaseng speaker, so ayan, meron tayo ditong isang set ng speaker na to at tara, sound check tayo. So sa ngayon, gagamit tayo ng ZK TB21 na 2.1 channel power amplifier. Okay. So ngayon, papatugtugin muna natin siya gamit itong complete set na to. So dito meron tayong, sa mga magtatanong, meron tayong additional speaker dito sa gitna. Ito ngayon yung mag-a-act as subwoofer. Then yung left at right channel natin, yun yung pinifeature nating speaker box. Tara, tingnan natin yung kanyang quality ng tunog. So, yan yung ating actual na sound check. So, malinis yung kanyang audio quality. Kung titingnan natin dito sa ating analyzer, so almost nagdo-dominate sa kanya yung high frequency. So, dahil yung kategorya niya is mid-high. So, lumalaban din yung kanyang tweeter. Kaya kung makikita nyo, halos nasa 3.8 kHz yung pumapalo. So, simula sa 258 Hz hanggang 3.8 kHz yung kanyang frequency range. So, ngayon, susubukan naman natin na patugtugin yung ating setup ng merong kasamang subwoofer. So, ngayon, ikukumpara lang natin para meron kayong idea kung ano ba yung difference kung ang tumutunog ay mid-high lang kumpara dun sa may mid-high at may kasamang isang subwoofer. So, ngayon, sa mga ka-DIY natin na magtatanong kung bakit kailangan ko ng subwoofer kasi naka 2.1 channel tayo ngayon, i-maximize natin yung paggagamit ng amplifier. So, since na meron siyang port para sa subwoofer, gagamitin natin. So, itong klase ng subwoofer na to is para sa mga D4 na subwoofer speakers pa rin. Saktong-sakto na mga pang sound trip sa bahay. Okay, tara, pakinggan natin.
So, ayan yung resulta ng ating pangalawang sound check. So, sa mga naka-headset, ma-identify nyo ng mas maayos kung ano yung difference ng tunog ng merong subwoofer at saka ng mid-range lang. Kung makikita natin dito sa spectrum natin, so halos simula sa 30 Hz, umaangat siya ngayon. So, ayan, pinakamababa niya, halos nakita natin 21 Hz. Nagkakaroon siya ng spike or sumisipa. Ibig sabihin, malaking epekto sa tunog yung subwoofer natin. Okay? So, nagbabago yung quality ng tunog. Depende dun sa mga type of speakers na ginagamit. At syempre, yan ay minsan ay nasa tamang calibration pa rin. At syempre, ang pinakamahalaga dyan ay yung timpla ng mismong listener. So, meron kasi mga tao na talagang sadyang mahilig or trip nila yung medyo high frequency yung tugtugan. So, yan, pwede kang mid-high lang kung gugustuhin mo. At meron din namang mga tao na ang gusto kapag nagpapatugtog ay meron siyang kalabog. Ayan. Or nagkikik yung kanyang low frequency. Ayan. Diyan ka mga ilangan ng subwoofer. So ngayon, para sa mga ka-DIY na magtatanong kung ano ba ang tama. So, kinakailangan ko bang magpatugtog ng high frequency? Or kinakailangan ko magpatugtog ng medyo low frequency? Minsan yan ay naaayon sa mga okasyon or event na paggagamitan. At syempre, ang pinakamahalaga is nakadepende sa'yo. Ano ba yung trip mong tugtog? Then, isa sa mga advice kung paano tatagal yung iyong power amplifier is tamang balancing lang pagdating sa power amplifier at doon sa mga speakers na gamit mo. Para sa mga ka-DIY na nagtatanong kung ano ba yung tama or akmang balance ng mga ganitong klaseng amplifiers pagdating sa mga speakers, nang dahil siguro sila, yung iba sa kanila ay nakaka-experience ng mabilis masira yung kanilang power amplifier, nasusunog agad. So, merong mga kinakailangang i-considera kung paano mo siya gagamitin. So, una, yung power supply. So, ikaw ba ay kinakailangan gumamit ng 12 volts power supply or kinakailangan mo ng 24 volts power supply? So, kung hindi naman kinakailangan, hindi mo na or wag mo nang isagad yung 24 volts na maximum power supply. Pagdating naman sa load or sa speaker, so dito indicated na siya ay meron dalawang 50 watts na output para sa left at right channel at 100 watts naman para sa kanyang subwoofer. So kaya ito yung mga pinili natin mga speakers na almost aakma lang para sa kanya nang dahil ang bawat speaker nito ay halos nasa 30 to 50 watts lang. Pero kung makikita nyo sa social media, marami mga ka-DIY din na gumagamit ng ganitong klaseng amplifiers pero kinakargahan nila to ng mas malalaking speakers. Yung iba, 16, 8, 10, ang lalaki at matataas yung wattage. So na kung saan, yun yung isang nagiging problema. Pagtaas ng wattage o pagbigat ng load, yun yung isang nagiging problema para siya ay masira or umiksi yung kanyang lifespan. Isa pang posibleng dahilan kung bakit mabilis din masira itong mga ganitong klase ng mini amplifiers is nang dahil sa maling paggamit. Okay, so titingnan natin kung paano tayo or paano kayo gumagamit ng mga amplifiers. So unang-una is dun sa mga opening ng volume control. Okay? So paano ba kayo nagbubukas ng volume control? Meron kasing mga taong sagad yung kanilang volume control kapag ka nagpapatugtog. Yun baga yun, tipong masabi lang na ang lakas ng tunog. Pero kung mapapansin nyo, sa sobrang lakas ng tunog, nawawala na yung kanyang quality. At the same time, nasasagad mo rin yung capacity or yung performance ng amplifier mo. Kaya kalimitan, isa sa mga practice ko sa mga ganitong klase ng mini power amplifier, so always nasa 50% or nasa 12 o'clock lang kalimitang gain ko sa kanila. No? So hindi natin sinasagad. So kasi pag sinagad yan, may tendency talaga or possibility na mag-overheat yung kanilang power amp at lalo na't hindi match yung ginamit mong speaker para sa kanya. Para sa mga ka-DIY na interesado at gustong mag-avail ng ganitong klaseng speaker box, nasa description ang link ng item na to at meron din itong ibang sizes. So kagaya nitong isang to, ito naman ay mid-high na kung saan ang saktong speaker para sa kanya ay mga detress na speakers lang. Meron din itong mga katapat or equivalent na subwoofers na pang detress din lang. So para sa mga mahihilig mag-DIY, mahilig mag-sound trip sa bahay,
So, saktong-sakto itong ganitong klaseng speaker box para sa inyo. At dito po natatapos ang aking video ngayong araw. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay kay AVG Solutions at isang magandang araw sa ating lahat. AVG Solutions. Don't forget to subscribe.